Dito nga sa taas ay nakakatakot ang dilim. Tingnan nyo ang paligid, wala ba kayong napapansin? Ako nga'y kanina pa rin kinikilabutan. Umakyat ako ulit sa taas upang kumuha ng damit na nilabhan. Wala na akong maisuot at malilate na naman. Ngunit tatapwat subalit ako ay may naispatan. Isa pang pipino pala na nakatago pa pala dyan. Pero baka makita na nagtanim kaya itatago ko uli. Mamaya ko na ito haharbisin sa aking pag-uwi. Malaki na rin pala yung pipino sa video ko nung kamakailan. Pero yung mga kasama niya nangatuyot at nangalanta naman. Ang tunay kong ampakay ay kumuha ng damit pero bakit di ko mapigilan na dito'y sumilip ulit dito sa dragon fruit na lamungan na naman. Madami daw tong hinog nung kamakailan pero wala akong nakain hanggang kwento na lang. At sa muli kong pagbaba ay may batang naiyak, pinadede ko muna kasi nanay niya ay puyat. Alas 2 ba naman na madaling araw ay gising na tapos hanggang ngayon ayan nangungulit pa. At matapos ang ilang kembot ako ngayon nagbihis na kasi maya maya ako'y aalis na. Ang aking babiyahihin ay malayo-layo pa at pag minalas pa baka umulan pa. At pagdaka nga ako na umalis, nagmamadali ako at nagmamabilis. Ako'y pupunta pa sa mga kuta ng inchik dahil meron daw itong aircon na bumubuga ng tubig. Matapos ang ilang minuto ako nga ay parating na. Nandito na ako kung saan malapit ko nang makita. At ayan bumungad na ang malalaking building ng Maynila. At habang tumatagal ay lalong sumisikip ang daloy ng trapiko kaya ako'y sumisiksik. At medyo naiipit na mga sasakyan dito sa may gilid. At maya maya pa ako'y nakarating na pero wala palang parking kaya ako'y iikot pa. Maghahanap ako ng pupwedeng pagparkingan kaso medyo may kalayuan doon banda sa may 999. At heto nga't ako'y nakakuha nga ng parking kaso medyo malayo ang aking lalakarin at 50 nga din pala ang aking bayarin. Natapos na kami kanina doon sa may Alvarado. Pero nakalimutan ko na maglagay pala ng video at ngayon nakarating na rin ako sa may Alonso. Gagawa muna ako ng permit tapos aakyat na ako. Eto na nga't ako'y nakaakyat na at ang panibagong laban aking sisimulan na. Eto nga pala yung aircon na nagtututulo. Babaero ata may-ari nito kaya nagkatulo. At syempre para malaman ang problema kailangan makita ko muna kaya bubuksan ko ang kisame. At doon magsisiyasat muna. At dito nga sa taas ay nakakatakot ang dilim. Tingnan nyo ang paligid, wala ba kayong napapansin? Ako nga'y kanina pa rin kinikilabutan na para bang merong matang nagmamasid lang. Kung ikaw ang narito, tatayo din ang balahibo mo. Lalo na kapag nakita mo ang mukhang tulad nito. O siya, ako'y walang nakita at ako'y bababa na. Baka nandun talaga sa unit ang mismong problema. Kaya kumuha ko ng hagdan at binaklas ko na yung housing kasi baka nandito talaga yung problema natin. Maaring maluwag ang drain hose o kaya manipis ang balot. At eto na nga ang moment of truth at nakita ko na nga ang pinagmumulan ng leak ay ang moisture nga kasi manipis ang balot kaya nagkaganyan. Ayusin o, ayusin yan. Ako ayos ah. Papalutan sir. Ayan sabi niya ayusi ko daw. Dapat daw ayusi. Mild lang naman ang problema na kailangan kong ayusin. Ang nakakainis lang, kailangan ko ulit tastasin. Yung balot nito dati, papalitan ko. At yung mga insulation ay kakapalan ko. Umpisa pa lang, ito na ang hinala ko. Wala naman kasi ko nakitang yelo. At nang matapos ko na ay umalis na lang ako. Hindi ko na pinakita yung actual na video. At ito nga at naglalakad na ako at ang higpit-higpit ng camera sa kamay ko. Hindi naman sa pag-aano kasi alam nyo naman pag dito sa Divisoria gamit kailangan mong ingatan. At sa aking paglalakad-lakad dito sa may isang kalye. Ako'y palinga-linga at nagbabaka sakali na baka ako'y may makita na mga broccoli ako'y bibili para sa aking anak na baby. At dito nga sa store na to ako ay napahinto, bawang, sibuyas at sili na lang ang bibiling ko. Wala naman kasi akong makita mga broccoli. Puro sayote, patatas, okra, carrots lang ang mga nandito. Sobrang mura kasi ng mga paninda dito. Kaya pagkatapos ng work, ito kagad ang unang naisip na puntahan ko.
At kung nakaabot ka sa part ng video na to, pa-like and share and subscribe na rin at i-follow mo na ako. Maraming salamat nga pala sa pagtangkilik nyo. O siya mga kaibigan, sobrang haba na ng video kaya sa bahay ay magkita na lang tayo at doon nyo makikita kung anong gagawin ko. Medyo gabi na nung ako'y nakarating at ang gagamitin ko inihanda ko na rin. Kaya ang siling pula ay inihanda ko na, tapos yung bawang akin ding binalatan na. Yan nga pala yung aking pinamili sa Divisoria. Chili garlic oil ang aking gagawin. Kaya heto na, tinilabas ko na ang aming food processor para aking gilingin na. Pwede mo naman durugin o kaya ay kayatin, pero mas madali kasi ito at convenient para sa atin. At pati ang samyang inihanda ko na rin. Sili na nga niluluto, pati sa hug ko sili pa rin. Pinainit ko na ang kawali at ibinuhos agad. Ang bawang aking inilagay agad. Ating uutay-utayin lang, ating hahalu-haluin para naman hindi masunog yung nasa ilalim. Medyo brown na rin yung bawang kaya ang sili nilagay ko na. Ayan, kinat ko na yung video para diretso na. Tapos yung samyang sauce ilalagay ko na. Dagdag anghang pa rin to at meron siyang iba pang lasa. Ikalat lang natin at ating halu-haluin. Tapos mga ilang minuto pwede na nating hanguin. At ang pinakahuli, isalin sa malinis na sisidlan. Tapos palamigin, saka natin tatakpan. Nandyan na rin nga pala ang link ng food processor na gamit ko. Pwede nyo na rin orderin kung naibigan nyo. At iyan nga ang aking chili garlic na ginawa ay the best kahit kanin lang. Pero syempre mas masarap kapag mayroong ulam. So paano ako kakain na? Paalam!